Ngayong araw nga isisimulan na natin yung pagpapagawa natin ng bahay. DIY po ito, kaya abangan nyo. Sinimulan na nga palang paghahakotin ng asawa ko yung mga materyales na gagamitin natin. Dito lang kasi sa labas diniliver. Tapos medyo papasok pa yung bahay namin, kaya yan, pinaghahakot na ng asawa ko. Dumating na rin pala yung nag-deliver ng buhangin na gagamitin natin para sa gagawin natin poste sa ating DIY na bahay. Pagkagaling nga ng asawa ko sa trabaho, hinakot na din niya agad yung buhangin na i-deliver kanina. Hapon na din kasi i-deliver, kaya ngayon lang din yan nahakot. Ayan, tuloy na overtime na alas oras. At fast forward nga kinabukasan Sunday, kaya magsisimba muna kami. Pinaliguan na ng mama ko yung anak namin. Siya din muna yung nagpapaligo ngayong araw. Pagkatapos nga ay binihisan na rin ng mama ko yung baby. Yan nga, at pangiti-ngiti pa. Sarap lang din talaga sa piling makita mo yung anak mo na umingiti, diba? May kwento ko lang din. Sobrang blessed talaga namin sa pagdating ni baby sa aming buhay kasi matagal namin siyang hinintay. Ilang years din kasi ako bago nabuntis kasi nga may PCOS ako. Sobrang hirap nga at dami din namin pinagdaanan bago nga nabuo si baby. Pero sabi na nila, walang imposible kapag naniniwala ka sa Panginoon. Kaya na nga, dumating na kami sa church. Tamang pakinig nga lang sa sermon ni Pastor. Every Sunday talaga, nag-church talaga kami kasi simula nga nung bata pa kami, yun na din yung nakasanayan namin. Ilang oras nga lang yung pagsisimba namin, kaya yan, pauwi na rin kami dyan. So, malapit lang din naman sa amin yung church, kaya mabilis lang din. Pagka-uwi nga namin, sinimulan na nga ng papa ko yung pag-layout ng bahay na ipapagawa namin. Pagkatapos nga, gumawa na ng butas yung asawa ko at patayo na rin ng mga poste. Literal nga na DIY yung gagawin namin bahay, kaya kami mismo yung gagawa. Yung asawa ko din talaga yung nagtrabaho, tapos ako nga yung helper niya. Wow! Nakakatuwa na diba yung kaming dalawa lang talaga yung gagawa ng bahay namin. Binibiro ko nga pa nga siya dyan at sabi ko nga magmerienda nga muna kami. Patawa-tawa nga siya dyan sabi niya, isang poste pa nga lang yung napapatayo, magmemerienda na agad. Yung mga nagtatanong nga din pala sa amin kung bakit namin napagplanuhan na magpagawa ng bahay. Ang sagot ko naman, hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng asawa ko at naisipang magpagawa ng bahay. Wala naman kaming pera. Sa totoo nga lang talaga mga mare, pinangarap din talaga namin na magkaroon ng sariling bahay kahit yung maliit lang. Yung saktong nga lang ba sa pamilya namin. Kaya nga nung nakapag-ipon kami ng konti, napagdesisyonan talaga namin na magpatayo ng sarili naming bahay. Nakikitira nga lang kami ngayon sa bahay ng magulang ko. Dito nga namin muna napiling makitira kasi nga mas pabor sa trabaho ng asawa ko. Tapos since meron akong maliit na bata, king tulong din talaga nandito kami sa bahay ng mga magulang ko. Dalawa lang din naman sila ng papa ko yung nandito sa nakatira sa bahay kasi yung mga kapatid ko may mga sarili na ring pamilya. Pero mas maganda pa rin talaga yung may sarili tayong bahay, diba? Kahit yung maliit lang. Sarap lang din kasi sa piling na unti-unti kayong nakakapundar mag-asawa. At ayan na nga, balik tayo dito sa pinapagawa nating bahay. Nag-welding nga yung asawa ko dyan. Siya rin na lang din talaga yung gumagawa ng mga trabaho dito. Tapos ako nga yung napag-utusan na umalalay sa kanya. Kaya go na lang din tayo kasi wala din tayong pangbayad sa kung magpapatrabaho tayo sa iba, diba? Sa totoo nga lang, konti lang yun talaga yung budget namin sa pagpapagawa namin itong bahay. Wala pa nga kaming pangbili ng pangdingding at pangbubong, siguro sako at trapal na lang muna. Uy, ba't naging ganun? Joke lang po. Unti-untiin nga lang natin yung pagpapagawa nito kasi nga kulang pa tayo sa budget. Pero at least diba may nasimulan na tayo. Konti na lang din naman yung kulang sa materials natin, kaya okay na din yun. Ang sarap lang din talaga sa pakiramdam na may nakikita kang
napupundar yung mag-asawa kahit paunti-unti lang, di ba? At habang tinutulungan ko ngayong asawa ko sa paggawa ng bahay namin, pinahawakan ko muna si Bibi sa pinsan ko. At ayan nga, natawa pa nga ako nung tiningnan ko ang cellphone ko at may video ng mukha ng anak ko dito. Nakakatuwa lang talaga at lumalaki na talaga yung anak ko. At sa mga susunod nga na video, kung gusto nyong ikwento ko sa inyo kung paano nga ako nabuntis kahit may PCOS ako, comment lang kayo kasi gagawa tayo ng video para dyan. Isang buwan nga lang ako nag-take ng gamot na ininom ko at nabuntis ako agad kahit may PCOS ako. Kaya na nga, malapit nang magabi dyan pero tuloy pa rin yung trabaho. Kaming dalawa nga lang talaga yung gumagawa kaya kahit mahirap, kahit nakakapagod, sige lang, at least alam ko naman pagkatapos nitong lahat, worth it din pag nakita na namin yung bunga ng pagod namin. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Sana patuloy niyo po kaming subaybayan hanggang matapos yung pinapagawa naming bahay. Maraming salamat po at God bless.